Isinumite na ng Department of Budget and Management sa Kongreso ang proposed 2027 National Expenditure Program bilang susunod na hakbang sa proseso ng pambansang budget. Ito'y para suriin na mapupunta sa kapakanan ng mga Pilipino ang bawat sentimo na pondo ng bayan. Si Sheila Natividad sa sentro ng balita. Sheila? Jules, 7.2 trillion pesos na ang panukalang budget para sa fiscal year 2027 National Expenditure Program. Ngayong umaga nga ay nagkaroon ng ceremonial turnover para rito sa proposed 2027 NEP. Ang budget kasi na ito dadaan sa masusing deliberasyon ng Kongreso bago maaprubahan. Para sa susunod na taon, Department of Education ang ipinapanukalang paglaanan ng pinakamalaking budget sa lahat ng kagawaran na umaabot sa 976 billion pesos. Alinsunod din ito sa mandato ng konstitusyon dahil nararapat bigyan ng importansya ang sektor ng edukasyon. Sabi ni Budget Acting Secretary Kim Robert De Leon, paraan din ito para magkaroon ng karagdagang mga iskolar ng bayan, mailaan sa quality education at mas makalikha ng maayos sa bukas para sa mga mag-aaral. Pangalawa naman, sa may pinakamalaking pondo, ang Department of Public Works and Highways na nasa 644 billion pesos. Makapagpapatuloy ito ng mga infrastructure projects katulad ng mga daan at health sector naman na umaabot sa 353.8 billion pesos na layong palawakin pa yung saklaw ng Zero Balance Billing Program. Samantala, Diyos, hindi naman lingid sa kaalaman ng mga Pilipino yung naging anomalya sa flood control project sa iba't ibang lugar sa bansa na naisiwalat nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. taong 2025 pa lamang sa kanyang gandaang State of the Nation Address. Sinang-ayunan ng DBM yung ilang naging proposals ng DPWH para maayos na yung mga flood control projects dahil paniniwala ng kagawaran, hindi ito maaaring nakatiwangwang lang, lalo na ngayong tuloy-tuloy yung pag-ulan na nararanasan natin ng ating mga kababayan. May 107 billion pesos na pondong nakalaan para sa pagpapatuloy ng mga proyekto kontra baha. 19.6 billion pesos naman yung para sa capital outlay. Ito yung ilalaan para sa foreign assisted projects para sa flood control. Habang may 3.41 billion pesos naman para sa NMDA flood control projects. Kasama na rito yung pangangalaga sa flood control structures, pumping stations, at maging ng mga pasilidad. Sabi pa ng DBM, ang dahilan din kung bakit sila sumang-ayon na ipagpatuloy itong flood control project ay dahil mas magiging transparent na rin yung paglalagay ng pondo sa mga kagawaran. Masisilip na sa transparency portal ng DPWH kung magkano yung nakalaang pondo o inilalaang pondo para sa proyekto, alin-aling lugar yung mayroong ongoing pa o pagtatayuan pa lamang ng proyekto para maispan yung baha at mayroon ding mag-iiniwalay na monitor ng DBM para matiyasa kung talagang maipatutupad nga ba yung pagtatayo ng flood control project. Yung siniguro rin ng DBM na sakaling maaprubahan ng Kongreso itong panukalang budget para sa fiscal year 2027 ay mararamdaman ng taong bayan. Alinsunod din ito sa direktiba ng Pangulo na mahalaga yung bawat sentimo na nagbumula sa kaban ng bayan. At yan muna ang ulat mula rito sa Kamara. Balik muna sa inyo sa Studio Jules. Maraming salamat, Sheila Natividad.